Eto na yun. Daan na! Ganda ba? First pa lang natin pinaayos ko. Diba? Dapat lang maganda talaga. Uy, grabe, grabe. Pinaayos. Worth the wait naman. Worth the wait Lahat ng naman. Ang ganda. kailangan natin, lahat ng mga gusto natin nandito dun sa loob ng bahay. Wow! Anak! Ang ganda. Pero, bago tayo pumasok, meron muna akong sorpresa sa inyo. Pete, dito muna tayo sa labas. Tada! Ay. Para kahit nawala na si Papa, parang lagi pa rin natin siyang kasama. Bago pa umiyak to si nanay, siguro dapat pumasok tayo. Ano? Ang kwarto ko naman, tara. Gusto Excited mo na ako eh. makita? Halika. Dali ka na, mamaya na yan. Pasok na tayo sa loob. Ready na kayo? Dapat yata i-close niyo muna Ready na. yung mga mata ninyo eh. Dala Naka-close na. Ready na ba kayo? Okay, okay. Ready na. na, ready na. Awesome! Wow, pwede na. Okay, Pwede na. Wow! Ganda. Bali, andito yung dining room natin, kitchen, living room. O, Nay, ang ingat na sa kitchen, ha? Gusto mo na makita yung kwarto. Bala sa tayo. Tara. Francis, dali! Francis? Ano nangyari sa'yo? Francis? Francis, ano nangyari sa'yo? Ano? Sa'yo? Okay ka lang ba? Francis, ano nararamdaman mo? Francis! Ano? May lung cancer ka? Kailan ka? Isang taon na. Isang taon na? Isang taon ba na tinatago sa amin to, Francis? Ako lang naman mag-alala kayo eh. Busy tayo sa pagpapagawa ng bahay. Ayoko na dumagdag pa sa problema. Francis naman, di naman to ubo o sipon lang. Cancer to. Bakit ba tinago sa amin? Dok, gagaling pa ba ang anak ko? Well, he needs to start treatment right away. Ang daming oras na masasayang. Salamat po, Dok. Ayoko magpakimo. Nabasa ko, sobra lang manghihina yung katawan ko dun. Francis, kailangan mo magpagamot. Kailangan mo tanggalin yung cancer cells dyan sa katawan mo. Lahat naman tayo mamamatay eh. Hindi mauuna na ako. Anak, huwag mo sabihin yan. Huwag mo sabihin yun. Mabubuhay ka. Lumaban ka. Gusto mo ba yan? Na umiyak si Mama? Ay. Huwag ka na umiyak, Nay. Ayoko naman maging pabigat sa inyo. Ako yung lalaki. Ako dapat yung nag-aalaga sa inyo. Pag ganito, feeling ko, wala akong kwenta. Francis. Francis, pamilya tayo. Kailangan natin magtulungan. Pamilya tayo. Ubus na yung pera natin. Mabuti kong isang beses na yung pagpakik mo. Ano yung pakalawa, yung lahat na yung mga susunod. Paano na natin? Huwag mo naisipin yun. Ako bahala doon, ha? Basta magpagaling ka lang. Meron akong project na parating. Malaki yung komisyon ko doon. Basta ikaw, magpapagaling ka lang, ha? Tapos pagkatapos nun, ikaw na mag-aalaga sa akin ni Mama ulit, ha? Okay ba yun? Magpagaling ka. Ma'am, tinatanggal niyo daw po ako sa project. Pero ako po yung nag-close ng deal. I'm sorry, Sam. Utos kasi ni Mrs. Tan eh. Gusto niya ibang interior designer ang mag-lead ng renovation ng house. Pero sinabi niya po ba kung bakit niya ako gustong palitan? I'm sorry. Yes, what's that? Okay, I'll get this. Thank you. Narinig mo ba yun? Papalitan daw ko dun sa project. Ang weird lang kasi kagabi lang okay pa kami ni Mrs. na nagsisend pa nga siya sa akin ng mga ideas niya eh. Ba't kaya? Quiet ka lang, ha? Hindi si Mrs. Tan na nagpapatanggal sa'yo.
Yung babaeng kasama niya. Parang sinisiraan ka nga eh. Sino kasama niya? Actually, kakaalis lang nila. Sandali ah. Ay, teka, Bestie! Nasaan? Saan, Bestie? Saglit lang. Teka lang, Bestie. Mrs. Tan, baka maabutan na. Mrs. Tan! Yun! Yun yung naninira sa'yo. Narinig ko pa nga sabi niya, immoral daw yung pamilya niyo. Or something. Not that I believe her, ha? Sino ba kasing babaeng yun? Kilala mo? Let's celebrate! Yeah! Cheers! Go na. Tell me everything. Eto na nga. Nung nalaman ko na si Sam yung kinuhang interior designer ni Mrs. Tang, diretso ko siya. Sabi ko, kabit ng tatay mo yung nanay ni Sam at kinonsinti pa ng Sam na yung pangangabit ng nanay niya. Tapos? Sabi ko, sige, kunin mo pa si Sam, hindi na kami bibili ng alahas sa'yo. Ayun, pumayag. Goodbye, Sam! Sayang. Sana nakita ko yung reaction sa mukha ni Sam. Paanong dahan-dahang mawawala ang lahat ng mahalaga sa'yo? Tulad ng ginawa nila sa pamilya natin. Ate, paano na tayo? Wala na si tatay. Di bale, Ward. Andito pa naman ako. Ako ang magiging ate at tatay mo at the same time. Okay lang ba yun? Tao po. Tulad ko para kay Bert Balay. Ako na po. Ma'am, sulat po para kay Bert Balay. Wala na po siya. Pareceive na lang po. Galing po sa bangko. Pakilap na lang po dito. Salamat po. Ano daw, anak? Naiutang ba si tatay sa bangko? Wala akong alam. Kapag hindi daw natin nabayaran, iilitin itong bahay natin. Hindi lang si tatay ang nawala sa atin, Nay. Pati lahat ng pinundar ng pamilya natin. Alam mo, isa lang ang punot dulo ng lahat ng ito eh. Yang pamilya ni Sam. Sa tuwing naiisip ko lahat ng nawala sa atin, gigil pa rin ako sa akin. At least unti-unti na tayo nakakabangon sa buhay, Nay. O anak, ang sarap nito. What are you ladies giggling about? Excuse me, Nay, wife duties. Well, the usual. Puros chismisan. Sinasamantala ko lang na makasama tong anak ko kasi matagal kayo mawawala pagpunta niyo sa honeymoon niyo. 3 months? Maybe more? Depende yan kay George. And sana, pagbalik po namin, 3 na po kami. George yung vlog ko. Go. Okay. I'll just take a shower. Tapos sumunod ka na agad. Marami ka pang impake. Okay. Yeah. I'll leave you ladies. Okay. Later. George, kailangan mo yung sa honeymoon niyo ha. Excited na ako magkaapo. Oo naman, Nay. Dahil kapag nagkaroon na kami ng baby ni Basil, siguradong secured na ang future natin. Kahit pahiwalayan niya ako, meron namang sustento para sa magiging baby palacios namin. Alam mo,
Ito nga ang kasabihan, pinagpapala ang mga inaapi. Mabuti na lang mayaman yung pangasawa mo. Siyempre naman na no? Sinigurado ko talaga yun para mas mabilis tayong makakaganti kina Sam. And to that, another cheers. Cheers! Anak, sumunod ka na. Sige na, kuna. Yes, kuna. Hey. Cheers! Opo, sir. Na-receive niyo po ba yung design portfolio ko? Ganun po ba, sir? Sige po, basta kung may renovation projects kayo or interior design projects, sabihin niyo na lang po ako, sir, ah. Thank you po. Francis? Ano yan? Nag-iossi ka? Ate, sandali lang. Ate, Hindi. kakasindi ko lang eh. Di ba? Ba yan? Ano, papaabutin mo ba ng stage 4 cancer yung sakit mo bago ka tumigil, ha? Di naman papa-relax ng pampatulog, ate. Kinausap ka na naming lahat, Francis. Di ba naitigil mo yan? Ano ba sabi mo sa akin? Ayaw mo maging pabigat, di ba? Gusto mo alagaan kami ni Mama. Paano mo gagawin niya kung Yossi ka pa rin ng Yossi? Sam, huwag mo nang pagalitan ng kapatid mo. Nakita mo na nga may sakit siya eh. Pero ma, si Francis na makakatulong sa sarili niya. Francis, anong balak mo? Sayangin lahat ng effort tsaka pagod namin sa pagpapagamot mo, yun ba? O yun lang ba? Sige, kapag nagkapera ako, babayaran ko lahat ng nagastos mo. Oh, hindi yun yung point ko, Francis. Ang sinasabi ko, hirap na nga tayo, di ba? Yossi ka pa rin na Yossi, nagbibisyo ka pa rin. Hindi naman niya ginusto yan. Paliwanag ng doktor, nagkaroon siya ng depression. Masyado niyang dinamdam ang pagkamatay ng papa mo. Papa niyo. Hindi naman excuse yun. Para sirain niya yung buhay niya. Hindi mo alam kung ano nangyayari pag nagkaroon ng depression ng isang tao. Ang taong nalulungkot, lahat gagawin niya para mawala ang bigat. Kahit na mali. Kahit na hindi tama, Ay, tama na. sa Huwag mo mga mag-explain. tao. Kasi kahit ano explain yun, di naman niya maintindihan ni ate. Kasi siya lang naman yung di-affected sa pagkamatay ni Papa. Ano, Francis? Pakiulit? Hindi ako affected? Yun ba? Yun ang sinabi mo? Wow! Sorry, ah. Sorry ko sa tingin mo, wala lang sa akin yung pagkamatay ni Papa. Sorry ko lagi akong busy sa trabaho. Sorry! Sorry ko wala akong time mag-bisyo, mag-boyfriend. Sorry kasi busy ako sa paglutasan lahat ng problema ni Papa. Sorry, ah. Kung wala akong time umiyak. Wala akong time na maging mahina. Kasi kung magdadrama pa ako, paano na tayo, di ba? Lubog na nga tayo, mas lalo pa tayo mababaon. Ano kasi maninigarilyo? Bakit?